Ayon sa pag-aaral, ang pagsunod sa fasting na ito ay makakatulong sa atin para i-reset ang ating hormones at renewal ng cells ng ating katawan. Hindi natin kailangan ang zero calorie intake. Maaring kalahati lang ng pagkain sa buong araw ang ipinapasok natin sa ating katawan. O ang kinakain ay magkakaroon ng malaking resulta at benepisyo sa ating kalusugan. Maraming uri ng fasting at bawat isa dito ay may kanya-kanyang katangian o purpose upang magkaroon ng benepisyo. Ang pinakatanyag ay ang intermittent fasting. Ang ikadalawa ay Daniel fasting. Ang ikatatlo ay partial fasting. Ang ikaapat ay full fasting. Ang ikalima ay liquid fasting o walang iniinom na liquid o tubig. Ang ikaanim ay corporate fasting. Ito ay ginagawa sa mga denomination o mga sekta sa simbahan. Corporate, ibig sabihin sama-sama silang nagpa-fasting. Mayroon din tayong tinatawag na ikapito, yung tinatawag nating day fasting. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, walang laman ang ating tiyan. Ito ay ginagawa o gaya ng mga ginagawa ng mga Muslim. Ang Biblia din ay nagtuturo ng fasting o ayuno upang palakasin ang ating espiritual at ang ating pananampalataya. Si Kristo nga, mismong si Kristo o si Jesus Christ ay nag-fasting ng 40 days. Si Daniel nag-fasting upang makakuha ng karunungan mula sa taas, upang siya ay maging matalino. Ganun pa man, ang ating tatalakayin ay ang intermittent fasting. Paano nga ba ito ginagawa? Ang tao ay nagdidieta sa maraming kadahilanan. Ang iba ay nakapokus sa pagbabawas ng konsumo ng calories. Ang iba naman ay hindi kumakain ng mga produktong mula sa hayop gaya ng gatas at karne. At alam mo ba, ang intermittent fasting ay isa sa pinakasikat na paraan. Kinakailangan ikaw ay hindi kakain sa loob ng 14 hanggang 16 na oras. Yan ang tinatawag nating intermittent fasting. Ginagamit ang intermittent fasting pang nagiging dahilan ng pagbawas ng timbang. Pero yung iba naman, higit sa lahat, ito ay napatunayan ng mga scientist o ng siyensya o ng pag-aaral na nakakatulong upang sugpuin ang mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood o hypertension, mga bukol o kanser sa ating katawan, sakit sa puso, lalong-lalo na ang may mga rayuma dahil tinutunaw nito ang mga sobrang uric acid sa ating katawan. At malaki ang epekto upang maging maayos ang ating mga metabolismo sa ating katawan.